may brown siya dito, tapos naisipan mo na i-cut mo talaga dito sa pinakadulo. So imagine niyo po yung gaano ka ano yung naalis dyan, diba? So bakante yung area dito, hindi na siya lasting nan. Whereas kung aalis Hello mga ka-amor, kumusta po tayong lahat? Hi po sa ating mga followers dyan, Facebook and YouTube subscribers. Hi po. And for today's vlog mga kabayan, as nakikita nyo, ito po yung isa sa aking Calathea or Bifolia. And then, very last pa naman siya mga kabayan. Ayan o, malaki pa yung dahon niya. And then, mayroon lang tayong mga nakikitang yellow leaves dyan, like this one. And another one here. So mamaya ay i-explain ko po sa inyo kung anong nangyayari sa ating Orbifolia, kung bakit ko siya naisipan na gusto ko siyang i-propagate mga kabayan. So bakit nga ba naisipan ko siyang i-propagate? Yun nga tanong ko, sagot ko. So ito kasi mga kabayan is alam niyo naman, nakatira ito sa loob ng bahay. Dati sa sala siya and then nilipat ko siya sa isang kwarto dito, but yun nga nakalimutan ko talaga mga kabayan. And then, I think almost 1 month na hindi ko siya nadiligan. But, luckily, laging umuulan. So, medyo balabig ang panahon. And then, nakalagay din siya sa malapit sa window, which is mayroon ding light. So, yun siguro ang reason na bakit nag-survive siya kahit hindi siya nadidiligan mga kabayan. And, kagabi, yun nga, umuulan kagabi. So, chine-check ko yung kwarto if na-close ba yung window. Kasi minsan, napasok ako dyan na ilang days tapos makakalimutan kong isara yung bintana. So ito yung nakikita ko mga kabayan, and then nung inaangat ko yung, actually hindi pa siya ganito ka yellow yung dahon kagabi guys, hindi pa siya ganyan ka yellow, at saka yung dito sa kabila din. So nung inangat ko yung pot ay kahit iganon ko lang na ano talaga siya, nakikerry ko siyang iangat talaga mga kabayan kasi very dry po talaga siya. Yun ang dahilan kung bakit parang naisipan kong i-try ko siyang ma-save bago pa siya talaga tuluyang masira, gaya doon sa mga nauna kong Calathea na after nilang nag-flowers ay pumapangit, gaya ng aking Grace Star, ng aking Zebrina, which is naparami ko siya ngayon, at saka yung ating Thai Beauty. So this one, nagpa-flowers na rin ito mga kabayan, as makikita nyo dyan sa ating Facebook page album, yung mga Calathea album ko ay nagpa-flower na din ito guys. So medyo matagal na rin siyang hindi nagpa-flowers uli. So twice siyang nagbigay ng flowers sa akin sa taong ito. So ngayon, first time natin gagawin na ating tatanggalin siya natin sa pot and then ating i-propagate. So before po natin gagawin yan, magbibigay lang po tayo ng mga kunting tip kung paano ko siya napalas ng ganito. Yun nga, nakalimutan ko siya na may nakatira pala doon sa isang kwarto, and then yung isa ko ring golden photos na nakatanim din sa pot, yung white pot, yung mga propagation ko guys. So nagsitubuan sila, yung nga lang ligi kasi nasa isang sulok sila ng kwarto, but kagabi minumove ko siya sa malapit sa my window. So potting mix ng ating Calathea guys ay hindi ako magsasawa o magsasabi na yun nga, yung potting mix natin is dapat very fast draining soil kasi yun ang gusto ng mga Calathea na ano, yung hindi mag-stack yung water talaga. And then sa pagdidilig, yun nga, hintayin yung mag-dry yung kaniyang potting mix, but hindi kagaya talaga. Okay pa naman siya mga kabayan. So parang na-discourage lang kasi ako na may mga yellow dito, and then matagal ko na rin siyang pinagbabalak talaga na iano ko siya, i-propagate ko siya mga kabayan kasi bihira na lang ako makakita ng ganito sa mga shop. So yun, sa pagdidilig, let the soil dry out, and then or yung ano, yung 3 inches dig na daliri natin. So yan din po yung dalawang way na iano natin guys. But ayaw nila yung sobrang dry na talaga gaya sa nangyari. And then gusto ng ating mga Calathea ang medyo mas high ang humidity. So ginagawa ko dati is every morning nag-i-sprayhan ko yung mga houseplant ko mga kabayan para ma-maintain po yung nilang kailangan na humidity. So saan nga ba yung pinaka the best na paglagyan ng ating Calathea na para makuha nila yung natural na humid ay sa ano po, sa bathroom
doon po natin siya ilagay. Mas maganda siya doon. And then if ever po na wala tayong enough space sa ating bathroom, may dalawa ding option na pwede natin gawin para ma-maintain natin yung kailangan ng ating kalatia. So, hindi lang po kalatia, kahit ibang houseplant mga kabayan. Ipagdidikit-dikit nyo lang po sila. If ever, ilalagay nyo po like this one, yung lagi kong pinapakita sa inyo na live. Like here, dapat magdikit-dikit sila mga kabayan. Kasi mag-create sila ng sariling humidity nila guys. So yan po yung reason kung bakit yung mga ano natin is nakadikit yung ating mga houseplant, pati dito sa ating mga naunang kalateya na propagate na. And then another one is yun nga yung nasabi ko rin before, para ma-maintain din yung humidity na kailangan ng ating mga kalateya. If ever mayroon kayong tray, pwede nyo siyang lagyan ng stone or bato, tapos buhusan nyo po ng tubig, and then doon nyo po ipapatong yung pot ng yung pot ng inyong halaman, but make sure na once na ipatong nyo po siya sa may bato, ay hindi po aabot yung water dito sa kanyang bottom ng kanyang pot. Kaya yun po ang purpose kung bakit lalagyan natin siya ng bato guys. Kasi yung evaporation lang po ng tubig yung need ng ating mga plants. So yan po ang tatlong paraan or remedy paano ma-maintain yung humidity na kailangan ng ating mga kalateya. So, this one, ang cause po ng pagyayelo ng dahon ng ating mga kalateya ay dalawa lang po yung kinoconsider ko na dahilan. It's either na overwater siya or na totally dry out. So, yan po yung dalawang pagpipilian nyo kung ano po yung reason. So, maiisip nyo na overwater ko siya, kaya nagkakaganyan siya, na alam nyo kung na-overwater kasi nga basang-basa po yung kanyang potting mix. And then, malalaman, masasabi nyo rin na tama na kalimutan ko siyang diligan, nag-totally dry out siya kasi hindi mo talaga siya didiligan, gaya ng nangyari sa kanya guys. So, kagabi nung inalis ko siya doon sa room, dinala ko siya doon sa kusina, sa lababo, sa sink. So, dinidiligan ko siya mga kabayan. As in, dilig talaga. So, kumbaga binabawi ko yung but yun nga, inaisipan na natin siya na may propagate. So, para maiwasan po yung pagiging overwater and yung dry out talaga mga kabayan. So, sa overwater is adjust nyo po yung water na pinandilig nyo sa kanya, and then always check nyo po yung potting mix dito sa top, if ever moist pa or dry na for at least 2 to 3 inches po mga kabayan, kasi mapipil nyo po yung soil na dyan. So, kapag dry naman, nakalimutan nyo na, naalala nyo na hindi nyo siya nadiligan and then very dry siya. So, wag nyo pong biglain ang pagdidilig sa kanya guys. Slowly lang po yung pagbuhos ng tubig hanggang sa makikita nyo po yung water na dahan-dahan po siyang ina-absorb ng potting mix. And then, once na wala na po ang water, so stop nyo na, and then next day, so at least paunti-unti kasi para hindi siya malunod agad. So yun po yung dapat nating i-adjust kung ma-overwater natin or makalimutan natin and then totally siya nag-dry out. So yun lang po siguro yung mga na tips. So mayroon din akong isang idadagdag. So if ever nag-iisip kayo kung yung kalatiyan nyo ay may mga brown dito sa dulo ng leaves, so if ever yung kalatiyan nyo ay natamaan siya ng direct sun, so mangyayari talaga dyan is magkakaroon siya ng sunburn. But normal lang po talaga guys sa mga kalatiya ang magkakaroon ng mga brown color dito sa edge ng kanilang dahon. And then na-explain ko na rin yan before. So lalo na kapag orbifolia guys, kasi bilang lang po talaga ang mga dahon ng orbifolia, pero lush po silang tingnan kahit mabibilang lang po natin ang dahon, kasi nga sa size ng kanilang dahon guys. Ayan, so malapad, malaki yung kanilang dahon, kaya kahit bilang lang po siya, lush pa rin siyang tingnan. So kapag may mga brown kayong nakikita dyan, so for example this one, may brown tayo dito sa edge. Ayan, may brown dyan mga kabayan as napapansin nyo. So ang advice ko po dyan ay ititrim nyo lang po yan siya dyan, palibot sa dahon. Yung may brown lang talaga na area yung gugupitin mo like this one.
Ayan. So, hindi na po yan malalaman na pinagkatingan natin yan. So, ang purpose is para hindi nyo po gugupitin ang buong dahon. Like this one, kasi nga may brown. So, gusto nyong alisin ang buong dahon. So, wag nyo pong gawin yan mga kabayan. Kasi, once na yung ating orbifolia ay naalisan lang po siya ng kahit isang dahon, papangit na siya tingnan guys. Hindi na siya lush tingnan kasi sa ganyan ka-lush niya, babawasan ng itna. For example, this one, ilas siya mga kabayan, tapos may brown siya dito, tapos naisipan mo na i-cut mo talaga dito sa pinakadulo. So, imagine niyo po yung gaano ano yung naalis dyan, diba? So, bakante yung area dito, hindi na siya lush tingnan. Whereas, kung aalisin lang po natin yung brown dito, ay maganda pa rin siya tingnan, and then lush pa rin, diba? So, yan po yung mga tips na isi-share ko po sa inyo. So, ngayon ay mag-start na tayong mag-propagate guys. So, wish me luck kasi matagal na rin ko talaga sana siyang ano mga kabayan i-propagate. So, una natin gawin ay iaangat natin yung ating orbifolia guys.